Alright, welcome back. This is Michael, ang inyong training supervisor dito sa Learn Technology Today. Ngayon naman pag-uusapan natin ano ba yung mga kailangang gamit para kayo makapag-start sa inyong career shift into tech. Kung gusto nyo maging software developer, full stack, ito yung mga kailangan yung mga gamit. So number 1, desktop or laptop. At least 4 GB. Now, 4 GB to 8 GB maganda, meron kayo niyan. Kung luma man ang inyong laptop or bago, at mataas ang specs, maganda siyempre. Mas mabilis natin magagamit ng maraming application sa pagbatataas ng specs. Pero kung meron tayong 4 GB or 8 GB na memory, sapat na yan para sa ating coding. Kasi mostly, puro text naman ang itatype natin. Puro typing tayo dyan. So, yung sinasabi nilang pa-type-type lang, sa ang programmer at saka developer type lang, tama po yun. Magta-type tayo na magta-type at yan ay part ng coding. Then the next thing na kailangan natin ay stable connection ng internet. Stable internet connection. Sapagkat kailangan natin mag-play ng mga videos around 480p. Kung kayo ay nakakapag-play ng YouTube sa inyong laptop or desktop or sa cellphone, pwedeng-pwede yan para sa ating training. Since ang ating training ay mostly, ito ay pre-recorded na, step-by-step pre-recorded, pwede ninyong balikan, pwede ninyong i-access anytime, pwede ninyong aralin, naka-step-by-step na yan. And then doon sa mismong project, ay talagang ipapakita sa inyo kung paano gagawin ng isang system and then gagawin nyo rin. With your laptop and desktop and internet connection, yan na po ang pinaka-core na mga equipments na kailangan nyo sa inyong transition into coding and programming and development. And another, idagdag natin ng isang magandang keyboard. Kung kayo ay gumagamit ng keyboard na manipis, mahirap i-type yung inyong mga kamay, daliri ay nangangalay, kailangan nyo magpalit ng keyboard. So, hindi kailangan mamahalin yung keyboard. Importante ay makita nyo siya ng physical. Pwede pumunta kayo sa mga mall para makita nyo yung keyboard na subukan nyo. Ang isa sa mga paborito kong keyboard na ginagamit ko even until now, yung mga lumang keyboard. Yung kung may makikita kayo lumang keyboard na ang tatak nila ay IBM, HP, kung meron kayong ganyan, try nyo yung daliri nyo doon. Kasi yun ay dinesign para sa office work. Kaya kung may makikita kayong keyboard na pang office, maganda yun kasi design nyo for typing. May mga keyboard kasi na para lang sa maganda lang sa mata, umiilaw, maganda ang ilaw, pero masakit naman sa daliri. Then next naman is yung headset. Kailangan meron kayong headset o kaya earphone. Kasi may panahong maingay sa ating surrounding, sa ating environment, nawawala yung focus natin. So, kung gagamit tayo ng headset or headphone, makakapag-concentrate tayo sa mga tinuturo. With that, makakapag-focus tayo at magigets natin agad kung ano yung tinuturo. Then lastly, kailangan natin ng quiet time. Pipili tayo ng oras na kung saan hindi masyadong maingay, walang magulo, walang mangungulit, walang mag-uutos. Habang nag-aaral kayo, inuutosan ka, so hindi ka makapag-concentrate. Okay? So, normally, sinasuggest ko sa ating mga trainees dito sa Learn Technology Today, kung pwede mag-aral tayo sa gabi o kaya sa madaling araw. Sa madaling araw kasi lahat halos ng tao, almost lahat ay tulog. So, kung gigising kayo, kung ang pasok ninyo ay 7 o'clock or 8 o'clock, so pwede natin advance yung gising around 5 o'clock or 6, ganyan, na makakapag-aral tayo at least 30 minutes per day. 30 minutes lang na fully focus, walang maingay, naka-headset tayo, then manonood tayo ng ating video and then titingnan natin paano tinuro. Gawin natin yung pinapagawa. Sa loob ng 30 minutes, may natutunan tayong bago. Now, so ang tanong ngayon ay paano kung wala tayong laptop, wala tayong desktop? So yan yung isa sa mga challenges na maaaring kinakaharap natin ngayon. Well, don't worry. Ang pwede natin gawin ay kagaya ng ginagawa ng iba nating students dito sa Learn Technology Today. Ang ginagawa nila, pinapanood muna nila sa cellphone, ang mga topics natin, lectures, demo, at saka yung actual na ginagawa ng instructor, pinapanood muna. Then, kung gusto na nilang mag-coding, ay pumupunta sila sa computer shop. Sa internet cafe, magre-rent lang na 1 hour na siyempre sa computer, magla-login sa ating website, i-access yung ating training, and then gagawin na yung coding.
So, sa ganung paraan, kahit wala tayong computer, kahit wala tayong sabihin natin unit o desktop, laptop, makakapag-aral pa rin, makakapag-training pa rin, at may matututunan pa rin. So, yan yung mga kailangan natin para sa ating transition, sa ating career shift into tech industry. Pag natutunan kasi natin ng coding, natutunan natin ano ba yung ginagawa para sa pag-build ng website, ng web apps, ng desktop apps, mobile apps, pag nagawa natin yan, natutunan natin yan, mas marami tayong opportunity at mas malaki ang sweldo. I can guarantee you na pag kayo ay nag-search sa internet, magkano ba ang sweldo ng mga developers, no? Na full stack, software developer, makikita nyo, mamamangha kayo kung magkano yung salary nila. Lalo na yung mga marurunong talaga. No? Para sa mga newbies, siyempre nagsisimula yan from 20,000 pataas. Pero kapag ikaw ay marunong talaga, kita sa'yo, marunong ka talaga, you can actually build system, no? Na yun ang ginagawa natin sa Learn Technology Today. Pag marunong ka niyan, mas malakas sweldo mo. Alright, so yan muna for now, and I hope ay makapag-prepare na kayo for your learning sa tech industry. Magkita tayo muli sa susunod na ating video. Bye-bye po.